Boss Andre, eto na yung request mo. Salamat sa walang sawang pag-comment patungkol sa topic na to. To be honest, boss, ngayon ko lang narinig ang Putchagi Mountain at upon researching, nakakaintriga naman pala talaga ang lugar na ito. No wonder gusto mong i-topic natin. Ang Putchagi Mountain ay nasa Romania sa tibok ng Brasov. Ang exact origin ng pangalan nito ay pinagdedebatehan pa rin ng mga philologists. Para sa mga hindi pamilyar, ang philology ay ang eksperto na nag-aaral sa mga texts o written records, ang kanilang establishment, authenticity at origins. Ang Bucheg o Bugiek ay ang pinaniniwalaang source ng pangalan nito. Ito ay mula sa lengguwahe ng mga lokal na nakatira sa kabundukan. Ang archaic version ng pangalan ng Buchegi ay Buchesi na ginagamit ng mga matatandang nakatira sa bundok. Ang mga Dacians ay sumasamba sa Diyos na si Zalmoxis na pinaniniwalaang naninirahan sa isang kuweba sa banal na kabundukan ng Cogainon na ngayon ay kilala natin sa tawag na Putchagi Mountain. Ayon kay Herodotus, si Zalmoxis ay isang totoong tao. Sa katunayan, isa siyang alipin na pinalaya ng Greek mathematician na si Pythagoras. At noong tumagal ay nagkaroon ng sariling kayamanan dahil na din na-absorb niya ang kaalaman ni Pythagoras at dito gumawa siya ng underground chamber. Ang mga Dacians ay mga sinaunang tao sa rehiyon ng Dacia. Sila ay mga Indo-European tribes. Noong nagsimula ang pangalawang Dacian War, 105 to 106 AD, sumugod ang mga Romans para sakupin ito. And the fall noon, ang mga Dacians ay pinamumunuan ni Decebal at ang sa Romans naman ay ang isa sa mga general ni Trajan, kung saan matapos ang pagsakop sa Dacia ay naging ruling governor ng bagong Roman province. Ang pakipagdigmaan ay tumagal ng araw. Noong tumungtong na ang gabi, dito nakita na namamayagpag na ang puwersa ng mga Romano dahil na din sa dami ng mga ito. Ang Great Dacian Prince noon na si Vezina ay nakitang nakikipaglaban sa battlefield. Dahil dito, humina ang moral ng mga Dacians dahil isa itong senyales mula sa kanilang great god na si Zalmoxis. Para hindi matalo, inutusan ni Decebalus na bumalik ang mga Dacians at ang mga ito nga ay unti-unting nawala na para bang kinain ng lupa. Ang mga Romans noon hindi basta-bastang sumuko. Sinundan nila ito hanggang sa hindi na nila makita. Lahat ng sumunod sa Dacians, iisa lang ang sinabi. Wala silang nakita. Ilang araw din na nahimik ang mga Dacians. Noong mga panahong yun, nagtataka mga Romans kung papaano mga Dacians ay nakapunta sa kanilang meeting place sa mga kaalyado nito nang hindi dumadaan sa Danube para atakihin ang Roman castles. Subalit, dahil na din sa mga alyansa ng Romano, nalaman nila na ginamit ng mga ito ang isang tunnel ng bundok. Kaya imbes na mag-travel sila paakyat at pababa, isang tunnel lang ang kanilang dinaanan at nakarating sa kabilang side nito. Pinaniniwalaan noong 2003 na ang Pentagon ay nagpalakad ng military at geodesic programs gamit ang satellites at namangha sila sa kanilang nakita. Ang satellites ay nagbigay ng imahe sa bundok na merong dalawang major energetic blocks. Ang blocks na ito ay pinaniniwalaang gawa sa artificial energy. Ang una ay ang opposite side ng tunnel na diniscuss natin patungkol sa mga Dacians at ang pangalawa naman ay nasa gitna ng bundok. Nagtaka mga taga-Pentagon dahil ang tunnel ay nakazigzag papunta ng sentro ng bundok at ang significance ng 26 angle
na pagkakagawa nito dahil ang structure ay parallel naman sa lupa. Ang loob nito ay mayroong dome shape at ayon sa iba, ito ay eksaktong-eksakto sa pagkakagawa. Ang Bochegi Plateau ay kilalang kilala sa natural monument ito, ang Sphinx. Tinatawag itong Sphinx dahil kung titignan mo sa unang tingin may resemblance talaga ang Sphinx. Ayon sa mga eksperto, ito ay na-form dahil sa soil erosion, dahil sa malakas na hangin at habang tumatagal ay nagkakaroon ito ng formation. Ayon naman sa ibang theories, ang monument na ito ay hindi natural, kung hindi man-made. May isang advanced civilization na gumawa nito at posibleng ito nga ang mga Dacians. Ginawa nila ito para magbigay-pugay kay Zalmoxis na sinasamba nila bilang Diyos. Regardless mga boss kung ito man ay natural o man-made, talagang kakaiba ang itsura ng formation na ito. Ayon pa sa mga kwento, ang lugar na kung saan andun ang Sphinx ay isang sagradong lugar. Dito nag-aalay ang mga Dacians para sa kanilang Diyos. Dito rin, ayon sa kwento, sinakripisyo ni Decibel ang kanyang anak para magpadala ng mensahe sa Panginoon. Sa katunayan mga boss, hindi lang ito ang megalith formation sa Romania. Meron ding isang rock formation na malapit dito at tinatawag itong Heaven's Mouth. Noong 1999, ang Private Research Institute ng Bucharest ay nakita ang isang ramp approximately 1 square kilometer kung saan mayroong kakaibang magnetic anomaly. Pinangalanan itong Heaven's Mouth dahil kapag pumunta ka dito, mawawala ang iyong pagod, ang sakit ng ulo at iba pang sakit ng katawan at mas magiging masigla ka. Legend has it na sa lugar na ito, nagkakaroon ng pagtitipon-tipon ng mga wizards at witches. Meron din namang isang rock formation na malapit sa Heaven's Mouth at ito ay tinatawag na Old Ladies. Sa katunayan, malapit lang ang mga ito sa kilala nating Sphinx. Ayon sa kwento, kada spring, isang malaking bagyo ang darating at kapag ang kidlat ay natamaan ng mga rock formations na ito, mabubuhay sila at pupunta sa Garden of the Sphinx. Although may ilang rock formations na malapit dito, kakaibang Sphinx dahil sa hugis nito. Tayong mga tao ay laging namamangha sa mga kakaibang imahe na nakikita natin sa wild. Although ang mga theories at mga lokal ay naniniwala na ito ay man-made. Ayon sa mga geologists naman, sa tindi ng tagal ng panahon. Ang pangalan ng kuweba ay mula sa Dacian language na Jalamut, na ang ibig sabihin ay to cry. Dahil ang kuwebang ito ay pinaniniwalaan isang lugar kung saan ang mga Dacians ay pinagdiriwang ang kamatayan bilang isang malaking kaganapan. Dahil ito nga ay ang pagtawid ng isang buhay sa kabilang lugar. Ang kuweba ay may 3 levels. Ang una ay mga tourist na hugis S at ang dalawang sumunod naman ay mahirap tahakin. Ang unang level ay maraming pangalan pero mas kilala ito sa tawag na Grota Pusnicului na ang ibig sabihin ay The Monk's Vault. Maraming naniniwala na ang kuweba ay nadiskubre ng isang monghe na si Father Theophil matapos niyang mapanaginipan ng lugar na ito at pinuntahan niya. Ang isang kilalang pangalan ay Grota Louis Zamolse o Zamolse's Vault. Ayon naman sa iba, ito daw ang ginagawang taguan ng mga Dacians kapag sila ay inaatake at dito rin sila nagdarasal. Sa lugar na ito may mga kakaibang atraksyon kung saan merong isang parang timba na puno ng tubig. Ang nakakapagtaka dito, pag tinanggal mo ang tubig, magkakaroon ng tulo ng tubig mula sa kisame ng kuweba at titigil lang ito kapag puno na ulit ito ng tubig. Isa pang atraksyon ay ang Hades Well. Walang makapagpaliwanag kung bakit ang mga ilaw ay bigla na lamang namamatay sa lugar na ito. Ang second level ng kuweba ay mayroong 2 Dacian tombs at ang third level ay mayroong glacier lake.